Kasalukuyang nagpapakain kami sa kapapanganak na inahin isang araw na ang lumipas ng isilang niya ang 14 piglets, at ngayon ay may tatalakayin naman tayong mahalagang bagay. Magandang umaga po sa inyong lahat, may panibagong exciting na episode na naman tayo na mapagkukunan ng mga simpleng kaalaman. Kung mahilig ka sa pag-aalaga ng mga inahin o baguhan pa lang sa ganitong larangan ay panoorin lamang po ito upang makakuha ng mga simpleng kaalaman. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang aking mga previous episodes. Maraming salamat po, stay tuned, enjoy sa panunood at welcome sa aming munting backyard. May mga gamot at supplements kaming inihalo sa kanyang pagkain. Sana mapanood ang sinundan na episode upang malaman ninyo kung ano ang medication program pagkatapos manganak ng inahin. Maglalagay po ako ng video link sa description para inyong mapanood at masundan kung ano ang mga medisina ang ibinigay at inihalo sa kanyang pagkain pagkatapos manganak. Maraming salamat po. Today's episode ay talakayin naman natin kung bakit hindi pa kainin ng sobrang dami ang inahin pagkatapos manganak. Ito ay bibigyan natin ng pansin at aking sasagutin sa abot ng aking makakaya at sa simpleng pamamaraan lamang upang mas maintindihan lalo na sa mga baguhan pa lang. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at hit the bell button para laging updated sa mga susunod kong videos. Daghang salamat po. Sa pagpapatuloy, bakit hindi dapat bigyan ng sobrang daming pagkain ang kapapanganak na inahin lalo na sa unang 3 araw? Umpisahan ko po ang aking paliwanag sa pag-labor pa lang ng Mama Pig. Kapag nasa proseso na ng pag-labor ang inahin at anumang oras ay magsisimula na ang panganganak, ay magsisimula na ring magsara ang mga daanan ng dumi at ihi. Ito po ang body mechanism nila upang bigyang daan ang panganganak. Sa uulitin, ang daanan kung saan sila dudumi at iihi ay kusang magsasara na, upang magbigay daan sa cervical canal o ang daanan palabas ng mga piglets upang sila ay isilang. Ito rin ang dahilan na nagbabawas na tayo ng pagkain bago mag-labor ang inahin dahil kapag sobrang dami pa rin ang pinapakain ay magiging busog at malaki ang tiyan o stomach. Ito ay magdudulot ng pagkipot ng cervical canal, imbes na luluwang, dahil sa pressure mula sa tiyan gawa ng busog ang Mama Pig, magkukompress ang daanan ng mga biik at mas lalong mahihirapan kung maabutan na magsasara na ang daanan ng dumi at ihi. At ito ang isa sa mga dahilan na mahihirapan siyang ipalabas agad ang mga biik, pagkakaroon ng prolapse dahil sa abdominal pressure, matagal matapos ang panganganak at pagkamatay ng mga piglets, at marami pang iba. Pagkatapos niyang isilang ang mga biik at katulad sa nabanggit kanina ay sarado pa ang daanan ng dumi at ihi, meaning hindi pa siya kaagad nakakabawas. Mapapansin naman natin ito sa mga unang 3 araw pagkaanak, lalo na sa unang araw dahil stress pa ang Mama Pig na halos nakahiga lang para makarecover. Sa makatuwid ay hindi pa babalik agad sa normal ang kanyang sistema, magbubukas lamang ang mga daanan ng dumi sa takdang panahon, at madalas sa loob ng 3 araw. Ito ang mga dahilan kung bakit hindi pa natin sila bigyan agad ng sobrang dami ng pagkain, dahil sarado pa ang mga daanan ng dumi at ihi. Kapag hindi pa sila nakakabawas at pinakain ng sobrang dami ay magresulta sa pagiging bloated o constipated. Kapag hinayaan lang natin sa pagbibigay ng sobrang dami ay magdulot ng mga complications sa Mama Pig, bukod sa constipation, ay ang pagkakaroon ng lagnat at iba pa. Kapag may sakit na ay magresulta sa pananamlay, walang ganang kumain at iba pa, na makakaapekto rin sa produksyon ng gatas at tiyak damay rin ang mga piglets. Hinay-hinay muna tayo lalo na sa unang 3 araw dahil wala pa sa kondisyon ng Mama Pig at hindi pa nakabalik sa normal niyang sistema. Sa unang 3 araw halimbawa ay magpakain muna ng 1 hanggang 1.5 kilo ng pakain sa isang araw. Kapag nakaihi at dumi na ay tsaka nadagdagan at gradual increase lang, huwag biglain, hanggang umabot na sa wastong dami. Sa karanasan namin ay madalas nauuna ang pag-ihi kesa sa pagdumi. Naibahagi ko na po ang mga pangunahing dahilan kung bakit dapat limitado pa ang pagbibigay ng pagkain sa mga unang araw pagkatapos manganak. Sana ay naintindihan ang aking mga paliwanag, maraming salamat po.
Napag-alaman ko habang nasa editing stage pa ang video na ito ay nakaihi na ang Mama Pig sa hapon sa unang araw, magandang senyales po ito na bumabalik na ang kanyang sistema. Sa ngayon ay hindi pa nakakadumi ang alaga at ito na lang ang hinihintay namin para taasan na ang dami ng pakain, madalas naman per experience din namin ay sa pangalawang araw ay nakakadumi na, pero depende na rin sa ibang mga inahin dahil magkakaiba naman sila. Kung mapapansin ay hindi pa basa ang sahig at dumitanda na hindi pa nakaihi at dumi ang alaga sa mga oras na ito. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.